Good morning! 8 AM na nga at kakagising lang namin ni Iya. Madalas talaga ay ganitong oras na kami nagigising ni Iya. Minsan kasi matagal siyang gumigising kaya matagal din ako nagigising. Nagligpit na nga muna ako ng higaan namin bago kami lumabas. Kumain na nga agad kami pagkalabas namin ng kwarto. Talagang mai-stress mo na ako kakatawag ng batang to bago kumain. Ang tigas na nga kasi ng ulo, hindi na nakikinig. After nga namin kumain ay sinegregate ko muna itong labahin ko. Char, segregate? Parang basura lang. Kailangan ko nga maglaba today kasi meron itong mga uniform ni Julius na kailangan talagang laban agad-agad. Kasi one day lang yung rest day niya and kailangan kinabukasan masusuot niya na itong mga uniform niya. At si Iya nga ay talagang pawis na kahit 9 AM pa lang. Paano ba naman kasi iba talaga yung init ngayon? Kaya tinalian ko muna yung buhok niya kasi mamaya ko pa siya paliliguan. Sobrang init na sa labas at tamang-tama nga ngayon maglaba. Siguradong matutuyo to. Inilabas ko ng aking mga labahin para masimulan ko na kasi sobrang sayang ng init. Usually talaga nagpapalaundry kami ni Julius ng mga uniform niya kapag hindi talaga kaya laban sa isang araw. Pero ngayon ay magkakamay muna tayo dahil kapos at walang perang pampapalaundry. Konti lang naman ang labahin ko ngayon, kaya caring-carry yan. Yun nga lang, ang kalaban ko dito sa paglalaba ay talagang umiinit dito sa pwesto ko. Bago nga matuyo ang labahin ko, ay una nang natuyo ang utak ko. After kalahating oras, ay natapos na rin ako sa paglalaba at eto, nakasampay na ang Farzone. Sila ate at mama na nga lang yung nagpakain kay Iya kasi sobrang tagal ko talagang natapos. At 11 AM na to at talagang inaantok na si Iya, wala pang ligo. Naghilamos na nga lang ako kasi antok na talaga si Iya and hindi na siya makapag-antay kapag naligo pa ako. Kawawa naman tong batang to kasi kanina pa hindi nakapagdede. Kaya hindi muna ako maliligo at patutulugin ko muna si Iya. Nagbihis nga lang ako ng damit pagkatapos kong maghilamos. Pawis na pawis kasi ako kanina and hindi pwedeng hindi makapagbihis kasi magdedede si Iya. At eto nga ay nag-sunscreen ako. Napakabobo talaga, kanina ako nagpapainit sa labas at ngayon pa ako nag-sunscreen talaga. Sorry naman, nakalimutan lang. Lumabas na nga ako at kumain ako saglit pang lunch. Kailangan ko talagang kumain dahil nagpapadede ako at baka mabaliw ako. Nandito na nga kami sa may kwarto at pinainom ko muna kay Iya tong gatas sa binili ng papa niya. Kahapon pa nga to binili ng papa niya at nakalimutan ko meron pala ito. Kung hindi nakita ni Iya, hindi ko talaga ito mapapainom sa kanya. Makakalimutin na talaga. After nga niyang uminom ng gatas, ay mga ilang minuto lang nakatulog na agad ang batang to. Halatang antok na talaga at hindi na talaga nakaligo. Hindi ko na nga din siya pinaliguan kasi nga alas 12 na ng tanghali. Alam niyo naman yung mga matatanda, may mga pamahi eh. Natulog na nga lang din ako at alas 4 na kami nagising. Grabing tulugan nga to, 4 hours talaga. Akala mo naman pagod na pagod. Naglaba lang naman yung trabaho. Bumangon na nga din agad ako at kinuha ko yung mga sinampay ko sa labas. At eto nga ay magtutupi na ako ng mga sinampay ko. Konti nga lang yung nakuha kong sinampay kasi yung iba hindi talaga natuyo. Paano ba man kasi nawala daw yung init ng mga bandang 2 PM? Kaya hindi talaga natuyo yung iba kasi medyo makapal yung mga tela. Kaya iniwan ko na lang doon sa may balcony yung ibang mga damit na basa pa. Doon ko na lang sinampay. At eto, 6 PM na nga at pinakain ko na nga din si Iya. Ang aga nga kasi nagutom ng batang to, nang hihingi na ng pagkain. Kaya pinakain ko na muna siya. At after nga namin kumain lahat, nandito na kami sa may kwarto ni Iya. Magpapagpag nga muna ako dito sa kwarto namin para hindi kami makahiga ng madumi. Paano ba naman kasi ang higaan namin ay talagang nandito lang sa may sahig at yung mga paa dito ay talagang labas-pasok lang. Kaya talagang pinapagpagan ko ito bago kami humiga kasi napaka-uncomfy kasi kapag nafe-feel mo yung mga dumi. Gusto ko nga sana lagyan ng kama itong kwarto kasi ayoko talaga sa may sahig. Pero hindi nga talaga magkasya ang kama dito kasi sobrang sikip ng kwarto namin. Maliit nga lang tong kwarto namin kaya nga hindi kami makapagpundar-pundar ng mga gamit. Kaya taste-taste na nga muna kami ngayon at naghihintay kami kung kailan talaga ang will ni Lord na ibigay yung mga plano namin. After ko nga makapag-arrange dun sa may kwarto ay nag-toothbrush na agad ako. Kasi ngipin lang talaga yung puhunan natin para may magandang smile. Kaya kailangan talaga natin mag-toothbrush kahit 3 times a day, 4 times a day, or 5 times a day pa kung kinakailangan talaga. At eto nga, ipupunasan ko na din si Iya. Pero syempre, dapat toothbrushan din natin tong batang to. Nagkaka-stain na kasi yung ngipin ni Iya sa may bandang taas. At hindi ko na alam kung paano talaga siya matatanggal. Tinutoothbrushan ko naman siya pero meron pa rin talaga. Syempre, kailangan din talaga natin punasan tong mga batang to. Kasi nga napakadumi ng mga katawan nila pagkatapos ng mahabang araw. Pawisin pa naman tong batang to. Kaya kailangan talaga nakapag half bath siya every night. Para fresh din yung pagtulog niya. Sobrang bilis nga lang matapos ng pagpunas ko kay Iya. Kasi nga madilim na sa labas. At nasa may poso pa naman kami. Baka may mga masasamang elemento dyan sa may gilid-gilid. At ang cute naman ng batang to kung ano-ano mga kinakalikot sa paan niya. Napakaarte kasi ng batang to, kahit may konting dumi lang dyan ay talagang tinatanggal niya. At eto, fresh na nga ang bata. Every night talaga kapag natutulog tong batang to ay talagang dinajaketan ko. Paano ba naman kasi ay talagang hindi nagkukumot tong batang to? Kapag kinukumutan mo ay talagang tinatanggal niya. Kahit sobrang lakas na nga ng ceiling fan ay talagang pinagpapawisan pa to. Ginaw na kami pero siya pinagpapawisan pa talaga. Pero wala naman kami magagawa kasi kapag pinatay tong ceiling fan ay talagang
talagang hindi nakakatulog tong batang to. At eto nga ay mag-half bath na rin ako kasi natapos na si Iya. Remember, hindi nga ako nakaligo kanina. Kaya sobrang lagkit talaga ng pakiramdam. Syempre, mabilis lang din naman ako mag-half bath. Kaya ayan, mga ilang minuto lang ay tapos na agad ako. Sobrang ginawa kasi sa labas. Kaya ayan, nagmamadali ang Farzone. At syempre, wag natin kalimutan maglagay ng deodorant sa ating kilikili. De bali na mga may pawis tayo, basta wag lang tayo mga may kilikili. Mas matapang kasi yun. At syempre, wag din natin kalimutan mag-lotion para hindi tayo mahalatang tuyong-tuyo na. Kaya sa mga tigang na dyan ay talaga mag-lotion na lang kayo. Nakapagbihis na nga ako at kinuha ko na agad si Iya. Doon ko lang kasi siya iniwan sa may lola niya. Inaantok na nga kasi sila kaya kinuha ko na agad si Iya. Kahit hindi pa ako tapos mag-ayos talaga. Napakakulit kasi ng batang to at hindi sila makatulog. Kailangan ko na nga din magsuklay kasi buong araw hindi talaga ako nagsusuklay. Once a day nga lang ako nagsusuklay sa buhok ko. Paano ba naman kasi talaga naglalagas tong mga ito? Sobrang nipis na nga lang ng buhok kong ito ay talaga naglalagas pa sila. Gusto yatang maubos pero Lord wag naman. At eto nga si Iya ay talaga nakahiga na, ready nang dumede. Nag-iiyak na ang batang to kasi hindi na talaga makapag-antay. At mga bandang 10 PM na ay nakarating na si Julius. Rest day niya kasi bukas kaya nakauwi siya ngayon. Mga ganitong oras nga usually nakakauwi si Julius kapag umuwi siya dito. At syempre si Iya na ang unang nilalambing, hindi na ako. Paano ba naman kasi ay once a week lang nakakauwi si Julius dito kaya talagang namimiss niya yung anak niya. At syempre hindi mawawala ang pasalubong ng batang yan. Sobrang happy naman ng batang yan. Yan kasi talaga yung inaabangan niya kaya hindi pa talaga siya natulog. Alam niya kasing uuwi yung papa niya kasi sinasabihan ko siya. Nakakaintindi na nga siguro tong batang to kasi talagang hindi siya natulog. 10 PM na nga ng mga oras na to at talagang ang tibay ng batang to lumalaban sa mga puyat pa. Sobrang tagal nga matapos ng banding ng dalawang to kahit sa paghiga ay talagang naglalaro pa. Talagang napaka-girly ng batang to. Tingnan niyo naman yung ginawa niya sa papa niya. Maya-maya lang din na kailangan na din namin matulog kasi gabi na at napupuyat na tong batang to. Meron na namang batang matagal gumising bukas. But anyways, hanggang dito lang tong video natin. Thanks for watching. Bye!